Napo. Ayun, alis na tayo mga kalaypoy. Let's get it on. Medyo tagilid yung tulay na to. Hulog na yung apakan sa bila. Nakakalipway sa farm namin. Oops! Doon na si Father Rock. Oops! Maliit lang naman daw mga kalaypoy. Nasa 1/2 hectares lang naman yung anuhan namin yung applyan namin ng insecticides. Simula na kami. Bye bye. Sige mga kalaypoy, almost nakakahap na kami ni Father. Nakakapagod. So nandun siya sa kabila, dito na ako sa kabila kasi medyo mabagal yung pag-apply niya ng pesticides natin. Kasi yung gamit na sprayer is matipid masyado yung sprinkled niya. So yung nozzle na ginagamit niya kasi bago pa lang, so matipid yung niya, yung nakakaya ng 12 liters niya. 12 liters may natitira pa sa kanya. Samantalang yung gamit ko na sprayer medyo matakaw na siya sa kasi yung nozzle niya matagal na, kaya malaki na yung buga niya. So dito lang kami kumukuha ng tubig sa may kanal. Buhay farmer. Yung interval ng applications namin ng pesticide nasa 7 days. So 1 week. Kailangan na i-maintain kasi sobrang dami na ng klase ng mga insecticide na umaatake sa palay, which is nagiging dahilan ng kapag napabayaan siya, nasa almost 60% binababa ng crop natin kapag hindi natututukan ng maayos. Kasi talagang vulnerable yung palay sa mga pesticides. Sa mga insecticides. Okay, so nako-compromise yung output nung harvest natin, yung cropping natin. So samahan nyo muna ako. Papakita ko sa inyo kung paano mag-apply. So yan mga kalaypoy, papakita ko sa inyo kung paano tayo nag-a-apply dyan sa field ng palay. So make sure na nakasuot kayo ng mask before kayo mag-apply ng pesticide. So ito na. Okay. Dito tayo. Bismillah.
Tungkulin na pare, gawain dyan. Tungkulin ni Mura. Hindi mo na makagering dyan. Kagata ka, tagarin mo na makagere. So yun nakukuha niyo mga ka-life ko. Pag sa kanan, 3 meters. Pag sa left, nasa 2 meters. So ganun yung nakukuha, lawak na nakukuha niya. Tumalas, sabayin dyan na! More or less 5 minutes bago ko dumating dun sa mga. Yan. Na tayo. Yun. Okay. Then refill, balik ulit. Lang hanggang matapos. Basic, no? Basic na ka-life. No, alam niyo ba kung ano? Alam niyo ba yung pinaka nakaka-apekto dyan sa palay na insecticide? Pag ganitong ano, no, kahit may bunga or wala, yung paru-paro, no. Ang lifespan kasi ng paru-paro is napaka-short niya. Ang ginagawa lang ng paru-paro is, no, pag ganyang namukadkad na siya, naging paru-paro na siya, no, kinakalat niya yung eggs niya. No? Pag nakalat niya yung eggs niya, mamamatay na yan. So yung eggs na yun, mapipisa yun. Yan na yung nagre-resulta ng stem borer, no? Yung stem borer, yung ano, ganito example ng stem borer mga ka-life. Okay, pakita ko lang sa inyo. Ito yung stem borer, resulta ng stem borer mga ka-life. No? Ganito. Ito, yung pinaka-core ng pala yung tina-target niya. Yan. Nagiging ano kasi, nagiging parang uod yung itlog nung ano, pag napipisa yung pag napipisa yung itlog ng paru-paro na yan. So ang tina-target niya yung pinaka ano ng palay. Tingnan niyo, no. Yan, no. Yan, no. Dinadamage niya yung pinaka core ng palay. Kaya talagang napaka ano niya, napaka pesty niya. Yan. So, namamatay yung palay. Kahit may bunga na yan, mamamatay pa rin yung ano, yung pinakabunga ng palay. Yan. So dapat na-applyan yan. Kung hindi constant na kung hindi nakaka-interval ng 7 days, at least mga 2 weeks nakakapag-apply kayo. Yung mga ka-life, tapos na kami. Yan. So inubos na lang ni Ama yung natirang ano niya, yung sa tangke na. Ano pala? 16 liters pala itong capacity ng ano natin. Hindi pala 12, 16 liters pala. 16 liters. 16L. Tignan natin yung mga na mamatay nung natin, in-apply natin na pesticide. So yun. Dito. So yan yung mga yan yung mga maliliit na namamatay niya mga ka-life. Ba't ibang klase. Yan. So isa pa sa side na minsan effective yung ginagawa natin. Makakita natin yung mga ibon na
no, lumilipad, kinukuha nila yung ano, yung mga ano, lumilipad na tinamaan ng ano, pesticide natin. Yan. Yan, oh, dami nila, oh. Yan. Sila Andy, oh, nanghuli sila ng isda. Puntahan nga natin para makita natin kung ano yung nanghuli nila. No. Ganda ko na ba? Oh wow, waran na sira nila. Nakuha sila ng dalag. Ayun. Nakuha ka na ba? Sa amin na palay, yan pa lang yung laki niya. Samantalang to nasa kabila namin, mga kalay po. Ba, nagka-harvest na. Yan, harvest na sila. Gamit nila harvester. So, noo. Makakapagpalit na daw sila ng tae. Ayaw, di ba?